Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Eric Celis at Dr. Lorin Badoy panalo sa korte. Tameme ang Kongreso sa desisyon ng korte at nasuplak sila dahil mayroon silang nilabag na batas. Ayan, kayo pa naman ang gumagawa ng batas, ikayo din naman pala ang unang lalabag. Nakakahiya kayo, mga walang prinsipyo. Hindi kayo mambabatas, mambobogus kayo. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, tama lang si Vice President Sara sa kanyang sinabi, kami mga tao, ayaw namin ng peace talk with the leftist group. Dangerous sila in all angles. I support Eric and Dr. Badoy. With SMNI, mabuhay kayo lahat. I love Vice President Sara onward. Sabi din ng isang netizen, naturingan pa man kayong mambabatas, nakakahiya kayo. Umalis kayo dyan. Hindi pala marunong sa batas, mag-aral kayo muli. Sabi din ng isang netizen, tanggalin sa pwesto ang mga kongresista dahil di pala nila ang tamang pagtutupad ng batas. No, sa House of Representatives, lalo na kay Tambaluslos. Ginagawa nilang instrumento ang Kongreso para i-oppress, para patahimikin, at para atakihin ang mga nagtatanong, bumabatikos, at mga namumuna sa pinaggagawa ng mga kongresista at ng, House of Representatives. Kasi sa totoo ng mga lords, palagi nilang sinasabi, okay, ang Kongreso, ang House of Representatives is House of the People. Paano yun naging House of the People kung magtatanong lang ang tao saan napunta ang pondo nila, ang budget nila? Ipatatahimikin mo. Kasi saan ba ito nagsimula? Nagsimula lang naman ito nung ibinunyag nila Eric, nila Badoy, nila Sas, na sobrang laki pala, milyon pala, bilyon pala ang pondo ng mga kongresista at mga nasa kongreso. Doon naman nagsimula lahat, Doon naman nabulaga lahat ng mga kongresista, At yung sinabi ni former President Duterte na ang House of Representatives, ang pinakakorap na institusyon sa Pilipinas. Yun, Doon sila nasaktan. Kung ano-ano na mga pinaggagawa nila, napaka-defensive. Kasi alam niyo, sa totoo lang mga lords, kung hindi totoo, bakit sila ganyan? Bakit sila napaka-defensive? Bakit nila papatahimikin ang mga tao? Bakit nila papatahimikin yung mga nagde-criticize sa kanila at nagtatanong sa kanila? Abay, parang mali na po iyan. Lahat naman tayo ay may freedom of speech. Lahat naman tayo ay may karapatang magtanong. Sa mga kongresistang nakikinig sa amin, may karapatan kaming magtanong at tama naman ang sinasabi nila Eric, saan napunta ang pondo? Kasi kung mali naman din, yung sinasabing bilyon, milyong pondo nyo, abay, dapat ipakita nyo. With evidence, ipakita nyo. Wag yung ang dami nyong sinasabi. Imagine niyo sa sobrang kadesperado nyo, ipapaklose nyo na yung SMNI. Sa sobrang kadesperado nyo, papatahimikin nyo yung mga host doon. At ito pa, please lang, wag nyong i-relate ito sa ABS-CBN. Kasi sa totoo lang, ang daming violations, Ang daming violations ng ABS-CBN, kaya sila sinara. Ang SMNI, ano ba ang violation nila? Ang natatanging violation nila ay sumusuporta sila sa mga Duterte. Yun lang yung nakikita nilang violation. Pero sa totoo lang, legally speaking, ano ba ang violation ng SMNI? Kaya alam nyo mga lords, lahat ng panggigipit na ginagawa ngayon ng Kongreso, ng mga kongresista sa SMNI, hindi naman dahil nagsispread kuno ng fake news,
Ang tao naman, matatalino naman ang tao eh. Kung nakikita naman nilang hindi totoo, hindi naman maniniwala ang mga tao eh. Takot lang kayo. Ang sabihin nyo, ang totoong dahilan talaga ay may programa si Tatay Digong doon sa SMNI. Yon, mga gonggong. Alam po ninyo, yan pong pagpapasama kay Sara Duterte, hindi pa rin po, good news po muna, hindi pa rin po sila nagtatagumpay. Katunayan nga, number 1 pa rin yung DepEd. Ibig sabihin, nagkampi-kampihan na po lahat, congressman, mga sikat na personalidad ng Dilawan. Tignan nyo si Laila de Lima nakalaya po ngayon. Hindi na natin chichismisan yan na kaya napalaya para mag-i-attack dog. Hindi ko na po sasabihin na ganyan dahil wala naman tayong pruweba na ganyan. No? Kalalaya pa lang, attack dog na agad. yun, may pruweba tayo. Okay. Ito pong si de Lima, kasama po ng mga iba pang attack dog. Punteriya naman si BP Sara bilang DepEd kasi pinunteriya nila bilang BP, di ba? Pinasasama nila bilang BP. Mukhang ang punteriya nila nung BP at all cost papunta, no? Papunta doon sa impeachment. Ako ganun ang pakiramdam ko kasi nilulutang na nila yung impeachment. Kung hindi papunta sa impeachment yung bakit nyo pinalulutang yung impeachment? Na-preempt lang po to. Opo, na-preempt po to nung sinabi po ni Pangulong Marcos na wag niyong i-impeach si Sara Duterte. Yun. Ganun kapangyarihan yung salita mo, mahal na Pangulo. Kaya na-preempt po yun. Wala pong nagtangka. No? Kasi in-spelling nyo sa kanila eh. In-spelling nyo na ayaw nyong ma-impeach si BP Sara Duterte. O yan po yung naganap, no? Kaya namatay po yung impeachment na yun. Namatay po yun. Ang tingin ko rin papunta sana yun dun eh. Pero dahil inunahan nyo na ayaw nyo ma-impeach si Sara Duterte, wala na po bigla yung yung usapin ng impeachment. Ganun po kakapangyarihan yung salita ng isang pangulo. Okay. Hindi, pangalawang araw ko na po nakatulog eh. Kung malalaman niyo po kung ano po ang inakyat ko kanina, yung malaking Buddha, ang taas po. Pagod na pagod ako. Balikan po natin to si Sara Duterte. Ngayon po, dahil number 1 pa rin, kahit na anong paninira nila, number 1 pa rin po ang DepEd. Sinisiraan po nila ngayon ang DepEd. As usual, yung mga walang katuturang paninira. Okay, basa po tayo. Baka sabihin nyo, wala naman eh. Pinalalala ko lang. Okay. Halimbawa, ito si Laila de Lima. Ayan I've been ridiculed. Ngayon, binanata na siya. I've been ridiculed for my call for BP Sara to resign as DepEd Secretary. Kita mo na nanawagan ka, resign si DepEd Secretary. Let me further elucidate this nothing new. In all governments in the world, a cabinet minister is only expected to resign as such once she voices out different policies than the cabinet publicly. Yan naman po, no? Pinagre-resign po nila si Sara Duterte, no? Dahil iba raw yung sinasabi niya sa sinasabi ng Pangulo. Ano ba yung sinasabi niyang kakaiba na sinasabi ng Pangulo? Peace talk po ay ano po ba? Yung po bang ICC? Ang alam ko po ICC pareho sila eh. No? Huwag niyo po lituhin yung mga tao. Pareho po sila pwera na lang kung babaguhin talaga ni Pangulong Marcos yung kanyang sinasabi sa ICC. Pero pareho po sila sa ICC. Di ba? Sa peace talk po ba? Sa peace talk, hindi sila pareho. Hindi na, kaya lang, ang problema po doon, bawal po ba magsalita si BP Sara na hindi siya pabor? Maski nga yung
AFP chief, si General Bronner, nagsalita na. Marami po ang naniniwala kay BP Sara. Ayaw nila makipagpisto. Hindi po laging kumukontra si BP Sara. No? Tandaan niyo yan. Kailan po kumontra si BP Sara sa sinabi ng Pangulo? Hindi pa po. Ngayon pa lang. Sa pistok pa lang. Alam niyo kung bakit? Hindi ba alam ni Pangulong Marcos na ayaw makipagpistok ni BP Sara? Alam niya yan ka. Dapat lahat ng sinasabi ng Pangulo, sinusuportahan mo. Kung hindi mo, ito yung angulo nila dyan ha. Kung hindi mo na sinusuportahan, mag-resign ka na. O si Laila de Lima lang ba nagsabi niyan? Hindi po. Ito po, mga bago po to ha. Mga bago po to. Ito po si Arnel T. Congressman po to ng LPGMA. Okay. So tingin ko, it's either she needs to resign or the administration needs to consider kung siya ba ay kailangan i-retain sa kanyang current position or kailangan palitan kasi mahirap yung meron kang statement against the administration which sa ngayon, boss niya yun eh. Pareho di ba? Pareho na sinasabi. Isang congressman na hindi niya kapartido at isang dating senador at ating kalalaya lang po sa piyansa. Pareho sila ng tono eh. Kung hindi na gusto, sa madaling salita po, ito po, ulit-ulitin ko sa inyo. Baka ako lang po nagsasalita ng ganito. Tama po yun sa biglang tingin, no? Kung kinukontra mo yung gusto ng Pangulo ng Pilipinas, gusto ng Pangulo na magpisto, ayaw mo naman. Tama nga mag-resign ka. No? Pero hindi po yun yung circumstansya ni BP Sara at ni PBBM. Sila po ay hindi po magkapartido. Sila po ay dalawang malaking puwersang pampolitika na nag-uniteam. Babalik ko lang po sa inyo, no? Baka sabihin nyo, paulit-ulit naman to si Badong. Okay lang po makulitan kayo sa akin. Kasi dapat ma-realize natin to eh. Yung pagtakbo po ni BP Sara at ni Bongbong Marcos bilang unit team ay produkto po yan ng pag-uusap nila bilang unit team. Hindi po tumakbo si BP Sara na nagmakaawa, kunin mo akong Vice President. At lahat ng gusto mo susundin ko. Wala pong ganong usapan. In fact, ayaw tumakbo ni BP Sara. In fact, yung mga Marcos ang nagpupunta sa Davao para ligawan si BP Sara, para patakbuhin under ng unit team. At hindi po pwede, no? Hindi po pwedeng nakipag-unite si BP Sara nang wala silang matinong usapan. Kahit wala po ako sa usapan na yun, no? Tinitiyak ko po sa inyo, malinaw po yan sa lahat ng binibitawan nila sa kampanya nung sila po'y nangangampanya, no? Tinitiyak ko po sa inyo, ang linaw po ng kanilang pagkakasundo. No? Kaya nga, unity may pinagkasunduan. Hindi po bobo si BP Sara na nanligaw kayo, wala kayong naging usapan. Oh, BP Sara, gusto ka namin patakbuhin bilang Vice President pero ako masusunod. Wala tayong dapat pag-usapan dahil presidente ko, susunod ka lang sa akin. Lahat ng sasabihin ko, susundin mo lang. Malamang po, no? Malamang po hindi po ganoon ang pinag-usapan nila. Hindi naman bobo si Sara Duterte. Malamang ang pinag-usapan nila yung laman ng kanilang mga sinasabi noong kampanya. Ano po ang laman ng kanilang sinasabi noong kampanya? Itutuloy namin ang mga proyekto ni Pangulong Duterte. Isa yan na malamang na pinagkasunduan. Ikalawa, hindi namin papapasukin ang ICC. At ikatlo, proyekto po yung NTF-ELCAC eh. Matatapos na, hindi na pa pala ngatlo. Kasama na rin pala yun. Kung itutuloy po pati yung NTF-ELCAC, ano po ba layunin ng NTF-ELCAC? Tapusin na yung insurgency.
So kasama po yan. Imposible naman na wala silang pinagkasunduan. Ang unit team nila, ito kasi gusto nila palabasin. Vice President ka, cabinet official ka. Pagsisinungalingin. Pagsisinungaling. Ibig mo sabihin, nagsisinungaling ako? Wala talaga silang pinagkasunduan? Naniniwala po kayo, kayong mga nakikinig, kahit konti lang tayo, naniniwala po kayo na ang tanging kasunduan nila, tatakbo kong president, ikaw tatakbong vice president. Lahat ng gagawin ko, ano mo lang ha? Ako pa sinungaling ngayon. Nakinig po ba kayo sa mga sinasabi nila nung eleksyon, nung kampanya? Hindi nga po. Nakinig po ba kayo? Hindi niyo po ba naririnig sila sa speech nila na itutuloy nila yung mga programa ni Pangulong Duterte? Nakinig po ba kayo sa lahat ng interview ni Pangulong Marcos? Hindi niya pa papasukin ng ICC? Ito po, yung tinatanggi nito ni BP Sara, kasunduan po nila yan. Natatapusin nila sa pamamagitan. Kaya nga vice chairman pa si Sara Duterte. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!